Let's pray. Yes, Father God, maraming salamat, O Lord, sa araw na to na ibinigay niyo sa aming lahat, O Father God, na nandito kami sa bahay mo, O Lord. Lord, I ask, O Lord, this day, may you fill this place with the Holy Spirit, O Father God, na maramdaman po ng puso at isipan namin, O Lord, na pagmamahal mo ang iyong blessings, O Father God, at your care, O Father. Lord, this day, O Lord, I ask, O Lord, na buksan niyo po ang puso naming lahat, O Father God, na may matanggap ang pagmamahal mo, O Lord. Buksan niyo po ang isip namin, O Father God, matanggap po ang gusto niyo matutunan namin sa ngayong salita, O Father. I ask, O Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Sige po, upo po tayong lahat. And good morning po. Truly a blessed morning to praise the Lord. Kahit mainit, no? Kahit tag-init na ngayon, grabe yung init. Pero andito pa rin tayong lahat, no? Para purihin si God kahit gaano kainit. Okay, so ngayon, ang natin ngayon, topic natin today, hindi naman siya short, pero short lang siya, pero very impactful. Kasi very important siya, especially sa ngayong people of this generation. Hindi lang natin masasabi yung mga bata kasi lahat na nagbago, no? Hindi lang ang mga bata. Pati yung mga adult, mga teenagers, mga adolescents, lahat na nagbago. Lahat ng yung kilos, yung mga salita ng tao, ang dami ang bago ngayon. Pero sa ating mga Kristiyano or sa ating Christians, children of Christ, no? Ano nga ba yung nagbago? Ano yung nagbago in this generation today na hindi naman dati, no, na ihahalo sa pagiging Christian natin. Kasi in this generation, in today's time of Christian, no, nagiging performative ang mga Kristiyano. No, especially sa atin. Hindi natin may tatanggi na minsan gusto nating magpasiklab. No? Kasi syempre, for the Lord yan eh. Pero minsan nakakalimutan natin na sa pagpapasiklab natin, no, that our Christian or our Christianity is being performative. No, nagiging performance siya. No, nawawala dun the true meaning of being a Christian. No, because a true Christian is not measured by how loud we sing. No? Hindi naman nami-measure ang pagiging Kristiyano natin kung gaano tayo kagaling kumante. O kung gaano tayo kagaling sumayaw. Diba? Hindi naman dyan nakatingin si Lord eh. Natitingnan niya kung anong suot mong damit, no? Kung nakikinig ka ba. No. No, Christianity is about being obedient. Christianity is about honoring God. And Christianity is about integrity. So our real test, no, nagsisimula yan not in the public view. Hindi nagsisimula ang totoong test sa public. Rather, sa private. Doon mo makikita kasi yung totoong pagiging Kristiyano mo. Kasi madaling maging Kristiyano sa public. Di ba? Madaling maging Kristiyano sa labas, lalo na sa simbahan. No? Pero ano ba yung totoong ugali natin kapag walang nakakakita? No, at importante yung question, yung pinaka-importanting question na tatanungin natin ngayon, na dapat tinatanong natin sa isa't isa, sa sarili natin, bago tayo kumilos, is, will this glorify God? So going into our lesson today, yung more than a Sunday. Diba? Sabi sa Romans 12:2, diba kanina, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No, what does this mean? Kasi many Christians think about Sunday as holy. Diba? Totoo naman, holy ang Sunday natin. Kasi it is the day we give to the Lord to praise, to worship Him, para itaas ang pangalan niya. Pero dapat ba Sunday lang? Dapat ba Sunday lang yung pag-praise natin, yung pag-worship natin? Dapat ba Sunday lang tayo mabait? No, because at Sunday, ano ba yung ginagawa natin tuwing Sunday? In Sunday, we prepare our clothes, diba? Hinahanda natin yung susuotin natin. Siyempre, kailangan presentable tayo. We attend church, then we sing loudly. No, we listen. No, we communicate with our fellow Christians. No, pero yung dapat na tinatanong natin dito, or rather yung dapat tinitingnan natin dito is,
kung paano tayo nakipag-communicate tuwing Sunday. Hindi dapat natin tinatanong yung kung gaano tayo kalakas kumanta o kung gaano tayo kagaling makinig. No, dapat ang tinatanong natin dito, paano ako namuhay ng Monday? No, how did I listen sa Tuesday? How did I praise the Lord on Wednesday? No, hindi dapat tayo naka-focus solely on Sunday lang because hindi lang naman yung Sunday natin dapat ang holy. Pero rather, we live our lives as Christians holy throughout the week, throughout the days, throughout the year. Diba? Because Christianity is not measured by how loud we sing, no, how good we attend church, no, kung gaano kaganda yung suot mo ngayon tuwing nagsisimba ka, no, or how spiritual we look. Kasi madaling pikein yan eh. Diba? Madaling pikein yung kasi ganito yan. No? Let's create a scenario. No, sabihin natin, di ba yung mga artista nakikita natin sa TV. Na let's say may artista tayong nakita ng doktor. No, makikita natin siya, mukha siyang doktor. No, kung kumilos siya, doktor. Kung magsalita siya, doktor. Pero after nung taping, doktor ba siya? Hindi siya doktor. Mukha siyang doktor, tunog doktor siya. Kung kumilos, doktor din. Parang ganun din tayo. Di ba? Kung ganun yung aanay natin pagiging Christian, no? Kapag tuwing Sunday, mukha tayong Kristiyano. Tuwing Sunday, tunog Kristiyano tayo, kilos Kristiyano tayo. Pero pag Monday na, nadadala ba natin yung pagiging Kristiyano natin? So yun yung importante ngayon. No? At this generation kasi, mas importante sa atin or sa kanila yung kung ano yung tingin ng ibang tao. Kung how other people values them. Diba? Nakakalimutan yung totoong value na kung kanino ba talaga dapat tayo nakatingin. Kung kanino ba talaga dapat tayo nagpupuri. Kung kanino ba natin dapat binibigay yung attention natin. Because Christianity is measured by your obedience, it is measured by integrity, and it is measured by our daily choices. Thank you. Because the real test happens in private. Diba? When no one is watching. No? When no one is correcting you. When no one is applauding for your good deeds. Diba? So, dapat, before every action, before every decision, and before every word na sasabihin natin, we always ask this powerful question. Now, will this glorify God? Sabi sa 1 Samuel 16:7, that we are reminded that man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Now, you may impress people, but you will never impress the Lord with this false action. No, yung mga mapagpanggap mong kilos, hindi mo maloloko si God yan. Pwede ka makaloko ng tao, no, na ganyan ka rin kumilos tuwing Monday, tuwing Tuesday, but you will never fool God. Because God looks at the heart. Kaya dapat, ang pagiging Christian natin, consistent dapat yan. No? Monday, Tuesday, throughout the week, dapat consistent yan. Mapabahay man, mapasimbahan, school or trabaho, kung paano natin tratuhin yung mga kaibigan natin, yung workmates natin. Dapat ganun din kung paano natin tratuhin yung mga kapatid natin tuwing Sunday. Kasi ang totoo, God sees everything. No, God sees what you're doing. At doon natin matitest. Doon matitest ang totoong pagiging Christian mo. No? Yung walang nakakakita. Which, our second point is integrity in private. That God sees everything. Sabi sa Proverbs 15:3, that the eyes of the Lord are everywhere. No? Nakikita ni God yung public worship mo, nakikita ni God yung private struggles mo, at nakikita ni God yung mga silent battles mo. Kasi kasama ka niya dyan eh. Na we may feel alone. No? No, maramdaman natin
yung bigat, no, yung parang nag-iisa ka lang. No, but God is always there, watching. Ngayon, itong verse na to, no, hindi dapat natin ikatakot. No, that God sees our every action. No. No, dapat nag-i-encourage sa atin to. It encourages us na kahit walang nakakakita, na kahit walang nagko-correct sa atin, kahit walang pumapalakpak ng mga good deeds mo, no, we still obey. Kasi yung mga small deeds na yan, kahit maliit man lang yan, God sees it. And He appreciates when you choose honesty in silent. When you resist temptation in silent. And when you walk away from sin. Nakikita ni God yan. No, yung mga worldly temptations na binibigay sa'yo ng mundong to. No, because, remember, every day that we choose to obey God, every day that we choose to go away from sin, no? We are being holy in that matter. Kasi yun yung holiness para sa ating mga Kristiyano. Because when we talk about holy, di ba? Holy is the presence of perfect. Eh, sino ba yung holy? Di ba si God ang holy? He is holy because He is perfect. Ngayon sa ating mga Kristiyano, perfect pa tayo. We are not perfect, but we are holy. Bakit? Ano ibig sabihin ng holy? Holiness is separation from sin. Now, if every day we are choosing to be separated from sin, every day we are living in holiness. Kasi yun yung importante, yung kahit walang nakakakita, yung alam mo that God is watching your every action. And you remain to be obedient. You remain to be holy. No? You stray away from worldly temptations. Sabi nga, 'di ba? When we do things that glorify God, no, it amounts to how much of a Christian we really are. Because God values integrity. God values your work. 'Di ba? Sabi dito sa Revelations. Sabi sa Revelations 3:14 to 15. Sinabi ni God sa church ng Laodicea, and to the angel of the church in Laodicea write, the words of the Amen. Tapos sabi, 15, I know your works, and you are neither cold or hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ano ibig sabihin nito? Sinabi niya yun sa church ng Laodicea. Bakit niya sinabi yun? Because the church of Laodicea is neither cold nor hot. Ano ibig sabihin ng cold or hot? Pag sinabi natin cold, cold tayo sa Panginoon, no? As in, we do not worship, we do not praise, we don't even shout the name of Christ. Yun yung ibig sabihin ng cold. You are far from the Lord. Ngayon, ano ibig sabihin ng hot? Yung hot is yung talagang every day you choose to praise the Lord. Every day you choose to shout His name and to prove integrity in the name of the Lord. Yun yung being hot. Ngayon, yung church ng Laodicea, nasan siya? Nasa gitna siya. Kaya siya tinawag na lukewarm. Because they are neither hot or cold. Yun ang ayaw ni God. Ayaw ni God yun kasi, di ba sabi niya dito, I wish you would choose to be hot or cold, not lukewarm. Hindi pwedeng nasa gitna lang tayo. No, ganun din dapat tayo. Hindi pwedeng nasa gitna lang tayo na tuwing Sunday lang tayo mabait. No, tuwing Sunday lang natin pinipiling magpuri sa Panginoon. Tuwing Sunday lang natin pinipiling maging tapat sa Kanya. No, yun yung ibig sabihin ng pagiging lukewarm. Nasa gitna ka. No, tuwing Sunday pinupuri mo si God ng ganito. No, you give your best, you choose your best attire. Pero sa Monday, wala na. Balik na sa worldly
attitude. That is being lukewarm. And it's a heavy sin. No, mabigat yung ganun, no? Nasa gitna ka lang. Yung you're not committed to anything. Gusto mo maging Kristiyano pero nakakapit ka pa rin sa mundo. It's a struggle that we Christians face every day. No? Kasi yun yung trabaho ng kalaban eh. To shower us with worldly temptations para malayo tayo sa pagiging hot. No, kasi yun lang yung kailangan niyang gawin eh. No, paano lang tayo sa lukewarm? No, for to be away from the Lord. So imagine the silent battles that we face every day. No, and those silent battles are accounted for. No, nakikita ng Panginoon yan. No, our everyday refusal sa mga temptations na binibigay ng kalaban. And even the slightest temptations, no, nakikita ng Panginoon yan. Rather mag-cheat ka sa exam, no, or kukupit ka ng kahit piso lang, nakikita ng Panginoon yan. At ang obedience, hindi dapat yan one-time event lang. Hindi yan dapat isang beses lang. Pag naramdaman mo lang dapat obedience ka. No, because obedience is a daily decision. Sabi sa Luke 16:10, that faithfulness in small things matter to God. No, kasi maraming Kristiyano ang iniisip na tsaka lang nagaganap ang obedience kapag may kailangan ng isang Kristiyano. Or kapag gusto nilang ipakita sa ibang tao na Kristiyano sila. Tsaka lang natutupad yung word na obedience. Ano ba yung obedience, no? Ang obedience, hindi lang nakikita yan sa kung paano tayo sumunod sa Panginoon. No. Obedience is the biggest influence that we can give to other people. Yan ang pinakamalaking influence na makikita ng tao sa ating Kristiyano. No? Because obedience is seen in how we speak, how we walk, how we dress, and how we treat other people. Nandyan ang obedience. Diba? Kapag kaisipin natin kung paano natin pangalagaan yung katawan natin. Diba? Kung paano tayo mag-toothbrush. Diba? Hindi ka lang naman once a month nagtutoothbrush. Diba? Hindi na naman tayo twice a week lang nagtutoothbrush. Sana, hindi naman, di ba? No, it is an everyday thing. Ganon din dapat yung obedience natin. Kung paano natin pangalagaan yung katawan natin, ganon din dapat natin pinangangalagaan yung relationship natin kay Christ. Sorry. Ganon din dapat kaimportante yun. Di ba? Kung mahalaga sa yung katawan mo, dapat ganon din, kung hindi higit pa yung halaga ng relationship mo kay Christ. And how do we show people na ganon kahalaga yung relationship natin kay Christ? No, we show them obedience in every action. We change how we speak. Kung paano natin tratuhin ng isa't isa. Now, that is the biggest influence, no, that you will have on other people. Makikita nila, ganito nang magsalita. Sabihin natin, ganito nang magsalita si Joanna. Dati, napakataray niyan. Nung dati, talagang snabera yan, di ako papansinin. Pero ngayon, pag nadadaan lang sa akin, sasabihin, God bless. Sabihin nila, wow! No, God changed her life. No, sabihin, si Joshua dati, napakahiyain yan, mahihiyain yan. Pero ngayon, tumatayo na sa harap dito. Hindi lang dito, tumatayo na rin sa school. No, sabihin, siya na yung nagli-lead ng prayer doon. Wow! God changed his life. Napaka-impactful, di ba?
Even the slightest, yung napaka-simple nung ganong action. Pero makikita ng tao yung influence na meron si God sa buhay mo. No, and that's what's important. No, hindi lang yung nakukuha mo yung influence sa Word of God, pero na-share mo yung influence na yun sa ibang tao. At naipapakita mo yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? So how should we act accordingly? Kung paano ba sinasabi ni Jesus kung paano tayo mag-act dapat, no? We speak gently. No, hindi yung matulis yung dila mo. Napakatulis ng salita mo. No. At unfair siya sa ating mga Kristiyano kasi syempre bilang Kristiyano kailangan mapagpatawad tayo. Ito ang pinakamahirap, ito ang pinakamabigat na tungkulin ng isang Kristiyano is yung pagiging mapagpatawad. Diba? Kahit yung napakasamang tao sa'yo, kailangan patawarin mo yan. No, we may think it's unfair. No? May isip natin minsan, napaka-unfair naman. Itong tao to, binugbog ako, pinahiya ako. Pero papatawarin ko siya? Yes. Because imagine, sino ba tayo para patawarin ng Panginoon? Diba? Who are we that He gave His life on that cross? Ganun niya tayo kamahal. So when we talk about forgiveness, isip mo muna, deserving ka ba sa forgiveness ng Panginoon? Now, if God could forgive you, ano ba yung papatawarin mo yung tao? Na pinahiya ka lang. No, na sinaktan ka lang. Sakit. Unfair siya, no? Unfair. Pero remember, mga kapatid, it is the world that is unfair. No? Hindi si God. Yung mundo, yung unfair. No? At ano ba yung mundo sa atin? No, trial lang naman to. Hindi naman talaga ito yung... No, hindi naman talaga dapat tayo dito nakafocus. So yung mga ganyang bagay, yung mga ganyang sakit, yung mga worldly illness, dapat kinakalimutan na natin yan. Dapat hindi na dapat bumibigat yung balikat natin dyan. Dapat nakafocus tayo kung saan tayo pupunta. And that is eternity with Christ. So show obedience. No, show kindness and show God's love. And that in every day and every time, we show consistency. Now, how do we stay consistent? With this one guiding question. And that question is, will this glorify God? No, kanina pa natin sinasabi to. Will this glorify God? Before speaking, before posting, before acting, no, lagi nating tatanungin, will this glorify God? Sabi sa 1 Corinthians 10:31, that whatever we do should be for the glory of God. Whatever we do should be for the glory of God. Kasi itong tanong na to, it would save you from many, many mistakes. No? From many temptations. So dapat bago tayo kumilos, no, lalo na pag galit tayo, pag malungkot tayo, o kapag may pinagdadaanan tayo, itong gagawin ko ba na to? No? Itong sasabihin ko ba na to? Itong isisend ko ba na to? Will this glorify God? At dapat, sa tanong na yun, makukuha mo yung sagot mo. If yes, then proceed. Sige, gawin mo. Pero kung uncertain ka, kung hindi mo masagot yung tanong mo, huwag natin gawin. Kasi doon pa lang sa hindi mo na nasagot yung tanong mo na ikagagalak ba ng Panginoon yun pag nakita niya na ginawa mo yun? Ikagagalak ba ng Panginoon yun kapag narinig niyang sinabi mo yun? Mabigat, mga kapatid. But it is a choice that we have to do. That in our every action, in our every decision, isasama na dapat natin ang Panginoon.
Because it will save us from sin. It will save us from temptation. Kasi para kanino ka ba, di ba? Para kanino ka nabubuhay? Who do you worship? Who do you praise? Kasi kung magpapasakop ka sa galit, no, magpapasakop ka sa lungkot, magpapasakop ka sa worldly emotions, lagi tayo magkakamali. Lagi tayo masasakop ng temptation. Mahirap, no? But it's the sacrifice that we have to make. No, yung to follow obedience, to create consistency, those are the sacrifices that we have to make. Yung sacrifices to give comfort. May mga tao tayong maiiwan, for sure. But let me tell you mga kapatid, yung mga sacrifices na yan, no, wala lang yan. Compared to what's coming, compared kung saan tayo pupunta, compared to sa kung bakit mo binitawan yung mga bagay na yan, what is greater, no, than eternity with Christ? Kasi kung may naiisip kayo, share nyo naman. What is greater than eternity with Christ? Ano ba yung goal natin sa buhay na to? It is to not but share the Word of God. No? So, magparami tayo. Hindi ba maganda yung makikita mo yung ang dami natin sa langit? And as Christians, yun yung trabaho natin. Diba? Now, with this guiding question, dapat ito yung tutulong sa atin na this will guide us to making the right decisions. At kasama yung decisions na yun kung sino yung nasa circle natin. Now, our circle is very important. Kasi may maling tao lang dyan, may maling influence lang dyan sa circle mo, pwedeng masira yan. Worst, pwede kang masakop niyan. So it is important to choose sino ba yung mga taong dapat kasama natin. Now you may think it's a simple thing, no? Lalo na sa mga introvert. Yung hindi makuhang magsalita. Mahirap. Pero as Christians, no, we need to learn to speak. Kasi dun pa lang, malalaman mo how you share the Word of God. And it's important that we do, no? So before we act, before we speak in anger, before tayo sumali sa mga chismis, no, yun ang lagi natin tatanungin. Ikagagalak ba ng Panginoon to? Will this glorify God? Because in the end, no, hindi naman para sa tao tayo nabubuhay. No, it is not for the people that we're living for. No, but we're living for God. Our fifth point, that living for God and not for people. Sabi sa Colossians 3:23, to work and live us unto the Lord. No, maraming tao live to impress other people. No, kasi bakit? Why would they live to impress other people? Because they want approval. They want recognition. No, they want applause. Gusto nila yung papalakpakan sila ng mga tao, sasabihin na, ang galing mo. Yung ba yung gusto nila? Yung mga pasikat? But people change. No? Yung mga taong yan, no, kung para sa kanila tayo mabubuhay, kung sila yung i-impress natin, no, they change easily. Kung ngayon, they praise you for doing a good job, tomorrow, they criticize you. Bakit hanggang dun lang nagawa mo? Bakit hanggang dun lang kaya mo? If we were to live for people and not for God,
No, we will face everyday criticism. Ngayon man, pupurihin ka nila, no? Because you did a good job. Pero once you fail, pag hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin, will they still praise you? Makukuha mo pa rin ba yung recognition na hinahanap mo? If we were to point our attention towards people, no, kung para sa kanila tayo kumikilos, sumasayaw, kumakanta, no, especially sa mga tumatayo dito sa harap. No, if we turn our praise for God into a performance, no, ang hinahanap mo lang yung recognition ng mga tao ay para sabihin na, uy, ang galing mo sumayaw ah. Uy, ang galing mo kumanta. No, how will our lives lead as Christians kung yun yung hinahanap natin? Kasi if we live for people, no, our faith becomes unstable. Kung yun yung hinahanap natin, kung ang hinahanap lang natin is recognition, applause, palakpak ng tao, no, yung faith mo, unstable yan. Because remember, people change. Kung ngayon pinupuri ka nila, di mo alam, pinag-uusapan ka na nila mamaya, bukas. But God never change. He never changes, di ba? When we live for people, faith becomes unstable. But when we live for God, faith becomes steady, bound even, strong, anchored. Yun yung importante eh. If your life is built around God, it is revolved around God, no? It will stand strong. Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi naghahanap ng puri sa ibang tao. Kundi yung kundi ikaka-prosper ng faith mo kay God. So ngayon, tatanungin natin, yung ginagawa mo ba ngayon? No, is it for the people? People pleaser ka ba? Masakit, no? Now, when you think about standing here up in front, kapag kumakanta ka, kapag sumasayaw ka, kahit kapag nagpipray ka lang, no? Am I doing this for God? Kasi yun dapat yung tanong natin eh. No, why do we worship the Lord? Why do we praise the Lord? No, bakit ba tayo sumusunod sa Kanya? Two things, mga kapatid. Two things for why we worship the Lord. Because of who He is and for what He has done. Diba? Doon dapat nasagot na yung tanong natin. At doon pa lang sa, na-focus na yung attention natin. That I'm not standing here in front for the people. No, I am standing here in front because of the Lord. At yun din dapat ang lagi nating iniisip, no? Sa lahat ng gagawin natin, hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pagsayaw. I am living because of the Lord. At totoo naman. He gave His life for you. So ngayon mga kapatid, no, tatandaan natin that in this generation, mahirap makasabay. Because nakafocus yung mga tao ngayon sa trending. Yung kung ano yung ikakasikat nila. Now as Christians, hindi natin kailangan makisabay. Pero kailangan nating maka-influence. And how do we do that? By sharing the Word of God. Mahirap man siya sa simula, no? Sabihin mo, hindi ka magaling magsalita,
mahiyain ka. Ano ba naman yung mag-share ka lang ng verse araw-araw? Sharean mo lang sila ng verse. Kakamustahin mo sila. Kasi sa totoo, mahirap katapat ng generation ngayon. Maraming masisela na tao. Marami silang tanong. Nakala mo napaka-professional nila. No, mahirap kalaban ng taong ayaw naman talaga maniwala sa umpisa. At the first place, ayaw naman talaga nila maniwala. Pero as Christians, no, importante na makatanim tayo. Ano itatanim natin? Yung Word of God. Kahit na hindi sila nakikinig, kahit na sa tingin mo hindi sila nakikinig, kahit na alam mong hindi nila magagamit yung shinare mo at that moment, one day, the Lord will use the seed na tinanim mo at yun na magbubunga. So share the Word of God, mga kapatid. Hindi ba maganda makita yung ang dami natin? No? Ang dami nating Kristiyano sa mundo. Hindi mo maganda pakinggan yung napakaraming kumakanta ng papuri sa Panginoon? Yung makikita mo, no, sa rapture, ang dami nating umaangat sa langit. I know I've said this before, no? May komedyante akong napanood. Komedyante siya. And he talks about worldly things. No, idinadaan niya yung comedy niya sa pag-share ng Word of God. And it's smart. It's smart kasi, syempre maraming manonood doon kasi it's stand-up comedy eh. Comedy show. So maraming manonood doon. Now, ginagamit niya yung profession niyang pagiging komedyante to share the Word of God. Not through jokes. Pero sabi niya sa isang set niya, gaano ba ako kasama para itanggi sa iyo yung salita ng Panginoon? Na alam ko, makakaligtas sa iyo to. No, gaano ba ako kasama para hindi ka isama in eternity with Christ? So dapat yun yung iniisip natin lagi, no? You have the power to save your family, to save your friends, to save your co-workers. Ba't natin di ginagamit? God gave you the authority to spread the Word of God, to save other people. Now we should use this power, we should use the authority God has given us to spread the Word of God. This gospel, the book of life. Kahit simpleng Bible verse lang. Kamustahin mo sila, kapatid. Kamusta ka? May problema ka bang pinagdadaanan? Then you share the Word of God. Mag-share ka ng testimony mo kung paano ka binago ng Panginoon. And it will create wonders to their life. No, ang gandang tingnan yung nag-share ka lang ng Word of God, tapos makikita mo, nagsisimba na siya. No, nagbabago na yung paglakad niya, kung paano siya manamit, kung paano siya magsalita. No, ang sarap sa pakiramdam nun, no, bilang Kristiyano. Yung makikita mo, no, ang dami mong na-evangelize. Ang dami mong nalalapit kay God. So dapat lagi natin ini-examine ang puso natin. Dapat lagi natin ini-examine ang actions natin. No, hindi lang yung kung paano tayo tuwing Sunday, pero kung paano tayo araw-araw. Sino ba ako pag wala nakatingin? No, ano ba yung mga choices na ginagawa ko in private? At ang mga desisyon ko ba gino-glorify si God? Kalugod-lugod ba sa Panginoon? Tapos tatandaan natin, mga kapatid, let Romans 12:1 remind us na ibigay natin ang buhay natin as living sacrifices.
that holy and pleasing God is more important than any worldly stuff. And let this sermon remind you that Christianity is not just a Sunday service, that it is more than just a Sunday. Na hindi lang dapat linggo tayo Kristiyano. Hindi lang dapat linggo tayo mabait. No? Isabuhay natin araw-araw. Isabuhay natin kahit walang nakatingin. Let us remain faithful. Let's pray mga kapatid. Yes, Father God, maraming salamat po, Lord. Sa lesson, O Lord, na itinatak mo sa buhay namin ngayon, O Father God. For now, we know, O Lord, to remain obedient to you, even when no one is watching, O Father God. To remain faithful and to stagger, O Father God, our faith to you. Lord, ngayong araw na to, O Lord, hinihingi ko po, Father God, that you open up our hearts and you open up our minds, O Lord. For you, O Lord, may bless us with the Holy Spirit, the guidance, O Lord, and the strength to go throughout our days, O Father. Now we know, O Father, how to remain obedient to you, how to remain faithful, and praise you and glorify your name. O Lord, I ask, O Lord, that you give us knowledge and wisdom to spread your word, O Father God, to evangelize people, to make them believe, O Father God, even if they have not seen. Yes, Father, I thank you for our lives, O Father. I thank you for the blessings, and I praise you, O Lord. And as we shout your name, and as we praise your name, O Father God, may this place be filled with the Holy Spirit, and may our lives be abundantly blessed by your name. That in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, mga kapatid.